Hello, I'm Iya Gozum. Nanonood kayo ngayon ng Rappler. Nandito tayo ngayon sa Basco, Batanes. Kasama natin si Governor Marilu Cayco. Ma'am, kamusta na po ang sitwasyon dito sa probinsya? Sa ngayon po ay medyo okay na kami, maganda ng panahon. Dahil kahapon po ay medyo umulan-ulan pa po, pero maganda na po ang panahon dito. Pero napakarami pa namin ayusin. Ang mga daan namin ay okay na, pero mayroon palang mga lugar na lalo na yung mga barangay and municipal roads ay hindi pa nakiklear kasi inuuna namin yung national road. Pero passable na po siya, passable na po. Tapos po, ang total houses na damage po, mayroon kaming 2,463 partially and totally po yun. No? Pero ano pa lang yun, initial pa lang po yun. So inaantay pa namin yung report ng Itbayat at saka ibang munisipyo po. Ma'am, ano na po yung mga natanggap na tulong ngayon ng Batanes? Kahapon po, Tuesday, nakapag-start na kami nakapagbigay ng family food packs dahil before Typhoon Julian ay nakapagpadala na ang DSWD ng family food pack. So, pagkatapos ng bagyo, naipamigay na namin yan sa kada pamilya po. Buong Batanes na po yun. Tomorrow po, mag-distribute kami ng mga yero at saka lumber sa totally damaged na bahay. Yung mga partially damaged ay to follow na lang kasi kailangan pa namin na magpabili at lahat naman ho ay galing pa sa Manila yung mga construction materials na kailangan nilang gagamitin. Tapos bukas din ay nakapagbigay sa amin ang Office of the Civil Defense ng 1,000 sacks of NFA rice. Bukas po i-distribute po namin yan sa plaza. Ma'am, ano po yung timeline natin towards full recovery ng province? Ang lagay ko doon is mga 60 days po. Sa ngayon po ay wala pa po kaming power. Mayroon pang mga munisipyong wala pang tubig. Ang communication namin ay hindi pa rin maayos, lalo na sa Smart dahil down yung kanilang tower sa hindi ako sure kung doon sa Calayan o dito sa Basco. Pero yung Globe, mayroon naman pero minsan nawawala din. Kaya ngayon ang aming communication ay yung mga may Starlink. Pero kahit may Starlink yung iba, wala pa rin dahil walang power po. No? Pero sa amin, sa office, mayroon naman kaming genset na ginagamit po. Governor, what would you say to the public na gusto pong magbigay ng tulong para sa mga residente ng Batanes? Okay, marami kaming kailangan pero malaki na ang tulong sa amin ng Office of the Civil Defense saka DSWD. Nangangailangan po kami dito ng construction materials para dun sa napakaraming nasira ang bahay. At sa ngayon po, mayroon nang dinala ang DSWD pero kailangan namin ng tubig at saka rice. Yun ang palaging hinihingi ng mga tao dito. Sana po ay mayroon silang mabiling murang rice o may magbigay sa amin ng rice. Yun po ang nakikita kong pangangailangan ng mga tao dito. Governor, last question. Is this the first time in a long while na ganito ka-extensive yung damage na iniwan ng isang typhoon, and how are the people coping? Ang last na malakas na bagyo is 2022, yung typhoon Kiko. Pero ito, kakaiba ito dahil kasing lakas yan ng Kiko and Ferdy, pero ito is magdamag, maghapon hanggang gabi ay talagang binayo kami ng husto at hindi nagbabago yung lakas ng bagyo. Kaya napakaraming nasirang mga bahay at saka yung amin sa agrikultura yan talaga halos walang natira po. Maraming salamat po, Governor. Ayun na muna ang updates natin ngayon mula sa Basco, Batanes. For more news and updates, check out our Rappler Communities app, our social media accounts on Facebook, X, and YouTube. This is Iya Gozum, Rappler, Batanes.